Hi guys! Magandang gabi! Welcome back po dito sa Gandara sa your channel for showbiz update. Andito na naman nga po akong muli nagbabalik. Ang nagmamaganda ninyo kachismosang Kim Pao, wala na pong iba. Ang lokaret na si Gandara SRU upang maghatid sa inyo ng latest update and fresh happenings patungkol kina Kim Chiu and Paula Avellino. And para po sa gabing ito, ang tatalakayin natin at pag-uusapan ay may kinalaman dito sa vacation trip ng Kim Pao. Isa talaga to sa talagang gustong malaman ng mga fans. Sana nga raw po ay mag-upload ng sila mismong dalawa ay magkasama. Hindi lamang yung solo pic kagaya ng ipinost o binigay na ayuda ni Paula Avellino. Pero bago po ang lahat ng yan, sa mga hindi pa nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po ng ating subscribe button at notification bell na riyan sa baba upang kayo ay maging updated at pa-notify tuwing may bago tayong chika at balita hinggil sa Kim Pao. Basta mga balita na may kinalaman po kina Kim Chiu and Paula Avellino, sagot na po natin yan. Samantala, narito naman ang ilang mga komento na napili po nating basahin ngayong gabi bilang pasasalamat sa mga taga-subaybay natin na walang sawa po na nariyan, nakatutok at nakaabang sa ating update. Well naman ang comment mula po kay Lot and Home Hunter. Sabi niya, Miss Gandara, para sa akin ay total dyan kaming mga fans ng Kim Pao na makikisakay ang Ekunin sa Kim Pao. Lalo na may nakaraan talaga ang punin. Aminin man yan o hindi ni Paolo, kita din naman kasi sa mga galaw nilang dalawa. Sabi din ni Jay na what you see is what you get. Wala akong pinanood na kahit anong palabas ng punin kasi hindi sila bagay. Sayang lang oras ko. Ayan, nalalandian ako kay Jay kahit off-cam. Kahit off-cam lang. Halikan ni Pao, ganun na lang. Hindi naman ganun si Kim. Ang Kim namin ay formal at may delikadesa sa sarili at may respeto sa kanyang pagkababae. Kaya siya nagustuhan ni Paolo. At matalino si Kim sa lahat ng clips niya. At nasa kanya ang lahat ng hinahanap ng isang lalaki. Maganda, mabait, masipag matulungin, mapagbigay, maaasahan, maalalahanin sa pamilya, at higit sa lahat mapagmahal sa pamilya, at lalo pa sa asawa niya na si P. Avellino. KP forever, Kim Pao forever, God bless you both, take care, always. So, a big no, si Lot and Home Hunter, hindi rin siya agree kung magkakaroon man na project, kung maisipan man, nagawa ng projects sila. Since may picture kasi na magkakasama sila. Ayun naman dito kay Jang Dep Savalino. Kasi nga, iilan lang naman po kasi sila na nandyan, na invited. Kaya nasa iisang table lang po sila. Kaya wag nang ma-issue pa dyan. Mag-close friends sa showbiz at outside showbiz lang po mga invited ni Miss Garlic dyan. Okay? So, tungkol po ate ito sa bakit magkasama pa sa isang table talaga. Pinagharap talaga ang Ekunin at Punin. Alam naman na rivalry talaga yung dalawa. So, yun yung kasagutan. Isang table lang kasi talagang kukonti lang daw po ang invited. So, yung mga toxic funny lang naman ang naglalagay ng mga issue. Kaya wag na sanang gatuan pa. Pero I disagree sa mga idea na magkakaroon ng kulab ang apat. Hindi maganda yun. For delikadesa na rin po, kahit maging magkaayos man sila. Gets nyo po ba yung ibig kong sabihin, mga mi? Magkanya-kanya na lang po sila ng project, okay? No, no, no. So, ayan. Napakalinis naman ang komento ni Chang D. Kaya for sure naiintindihan po ito ng mga Kim Pao fans hinggil sa collaboration ng apat. Kasi kahit sabihin na natin na nagkaayos na sila, maayos, nakapag-move on na, klaro na may kanya-kanya na silang partner, hindi pa rin maganda na magkakasama silang apat. Masakit sa mata dahil ang mga fans nag-aaway-away
So, not good idea na magkasama silang apat sa isang project, series man or pelikula. Sabi ulit ni Cheng, malabo po na mangyari yung collab nila dahil for delikadesa na rin po, di ba? Both parties. Kaya wag na natin isipin pa yan. Basta tayo, Kim Pao lang, sapat na po, ha? Ayan, yes, focus na lang po tayo ngayon sa Kim Pao. Since wala namang project na ini-explore sadyang invited lang sila sa birthday ni Miss Garlic. And ibaon na po natin yun doon. Wag na nating i-manifest pa na magkaroon ng project. So, ay nagkasama sila sa isang party. Nagkaroon ng interactions. Si Pao, binati si Echo, ganyan. So, and ibaon na natin yun doon. Iwan na natin yun doon. Let's move on na from that. Lalo na yung kabilang kampo, yung fandom ng kabila, nag-iingay at pinagfe-fiestahan ito. Samantala, dumako naman tayo ngayon dito sa vacation trip po ng Kim Pao na kung saan, balita po natin, nag-vacation trip din po sila sa Germany. Sabi nga po ng mga commentary ng mga fans, sa batila ang trip nila Kim and Paolo na vacation ay world tour. Talagang kung kakayanin, talagang mag-world tour ang Kim Pao. Ganyan daw kamahal ni Paolo si Kim, meaning spoiled. Para bang gusto na niyang ibigay ang buong mundo kay Kimi. Buong mundo talaga, paka-OA. Pero ayun nga, saan nga daw kaya talaga nagbakasyon po sila Kim and Paolo? May kanya-kanyang kasi doon sa pinost ni Paolo, baka daw panlilin lang, pero yung iba, clue ito kung saan sila nagbakasyon. So bakit kasi hindi pa mag-post ng magkasama kayo mismo sa picture para hindi na nahuhula yung mga fans at hindi na nagtatalo-talo. Kung mag-aayuda na lang din, pakisagad na raw Kim and Paolo. Ayaw na ng installment, gusto biglaan na. Mawawala exciting niya, ang exciting part. Excitement natin yung lahat pag nagkaganon. Kasi wala na, finish na talagang tunay. Anyway, mas maigi na rin nga daw yun para mapanatag ang mga fans. Pero palagay ninyo, saan kaya ito? Parang sa Paris nga daw po Pero sa ayun, sabi nila sa Germany, meron pang sa Norway. Ayan. So, ayun. Pinag-mall tour niya talaga ang Kim Pao. Travel all over the world ang peg. Pero isa lang daw po ang sure dyan. Pag sure na pinagplanuhan talaga ni Paolo, itong vacation trip nila ni Kimi nung Pasko at Bagong Taon, pinagplanuhan talaga niya paano nila spend ng productive ang kanila pong bakasyon. Yes, kailangan talaga productive. Lalo na po si Kimi na talagang dumaan po na para bang naging sigsag yung buhay po niya noong 2025, di ba? Nasarurok na kasikatan, nasarurok ng kasiyahan, tapos biglang hahanasin siya ng mga bashers, di ba? Dami din kayong mga bashers na nagdaan kay Kimi noong 2025. Yung deserve, di ba? Yung word na deserve, ay hindi naman po siya ang may kasalanan noon. Ang may kasalanan po noon ay yung gumawa ng script sa Showtime, di ba? Kay Kim pa talaga pinabasa, may movie si Kimi. Kaya nga binoykot ang May Love Will Make You Disappear ng mga netizens na nasaktan. At the same time, yung sa Ivy of Spades pa yun? Yung Four of Spades, ganyan. Basta, parang ang big deal po sa kanila. And yung tungkol naman kay Gerald, ayan, basta ang daming batikos kay Kim na nagdaan din. Tapos, biglang may project ang The Alibi, another blessing sa buhay ni Kimi. Ang daming mga events din ng Kim Pao noong 2025. Then biglang nagkaroon naman ng problema, paghahayag ng problema sa publiko ni Kimi sa kanyang kapatid na si Ate Lakam. So, sigsag talaga ang buhay ni Kim.
ng 2025. Kaya deserve talaga po ni Kimi ang makapagpahinga. Kaya naman, thank you so much, Papi, kung talagang pinagplanuhan mo to para si Kimi iyong mapasaya. Spoiled nga ata ang prinsesa eh. Uy! Anyway, kung dito na lang po muna ang ating update. Maraming salamat po sa inyong pakikinig and kita-kits po tayong muli sa mga susunod nating chikas. Marami pong salamat.